What's up guys, this is Codex KL. So now I'm gonna show you how to install Ubuntu Server Live sa VirtualBox. So syempre, first kailangan nyo ng VirtualBox and ISO file ng Ubuntu Server Live. So manood lang kayo sa YouTube paano mag-install ng VirtualBox. So sa ISO file, dito na siya mag-download sa ubuntu.com/download/server. Download nyo lang dito. Then after nun, we can proceed na sa installation. So first, open nyo tong VirtualBox. Then click nyo New and sa name. Para maging convenient, tuturuan ko kayo na Ubuntu kabit nyo. So nakita nyo, na-detect niya agad na Ubuntu. Type is Linux, version Ubuntu. So pag click nyo naman is Windows, na-detect niya rin yan, diba? So para mas convenient, Ubuntu server. So next na tayo, base memory. So ito yung RAM ng inyong server, yung processor na core kung ilan. So gumamit ako ng 2 cores and 2 GB of RAM. Sa inyo, depende kung anong gusto nyong ikabit dito. So kanya-kanya na tayo dito. Then 25 GB ng virtual hard disk. So yan, for demonstration only, 25 GB is good. Next na natin. Then dito, mag-check nyo yan, yung 2 GB na RAM, processor, and disk size. So finish na tayo. Then makikita nyo dito Ubuntu server, right click nyo siya, then settings will show the settings. So punta kayo sa storage. After nun, makikita nyo itong empty sa controller IDE. So pindutin nyo itong disk, then choose a disk file. Yung download nyo, click nyo lang, then open. So after nun, okay, then pwede natin start. Wait nyo lang mag-pop up yung VM. Ayan. So pag nag-pop up na siya full screen, then wait. Yan, try or install Ubuntu server. Click nyo lang is enter. So magla-load siya hanggang dun sa kanyang installation. So wait lang tayo. So yan, pag nandyan na, pwede na tayo mamili. Ito na yung start ng ating installation. So English tayo, enter, then continue without updating. After nun, done, then done lang. So dito na sa network configuration, kung gusto natin magkaroon ng static IP, edit, naka-automatic kasi tayo. So first, click nyo muna is Control Z. So hindi pa kayo familiar sa mga syntax dito sa or commands sa Ubuntu, IP routes, i-show nyo yun. Makikita mo dito yung kanyang network, then yung kanyang gateway. So makikita nyo is 10.0.2.0/24. That's my network. So 10.0.2.2, yun naman yung aking gateway. So gusto mo i-save yun, ito yung gawin nyo, IP route. Nyara, makakalimutan kayo. So save mo siya sa file na IP.txt. So ito nyo yung command IP route, yung kanina, para mag-show yung text. Then ito, greater than sign, then nakaturo siya sa IP.txt. So ito yung file na pagsisiban na itong ilitaw na output. So enter nyo lang, then if you want to see the click ls or list, yan, makikita nyo yung IP.txt. So put the command cat and IP.txt para i-show nyo yung laman. Yun, nakita nyo. Kung makakalimutan lang naman kayo, kung hindi naman, pwede na kayo mag-proceed dito sa ating, nakita nyo yan, yung ating network interface. Edit lang natin tong IPv4. So automatic to manual. Then yung network natin, dito natin ikakabit. Kailangan tama. Yan, yan yung nakakabit sa akin kanina. Then 10
0, dito yung desired na IP nyo. Yan. So, nakita nyo, /24 plus C yan. So, kailangan first 3 octet is same. Then, dito nyo kakabit yung gusto nyo desired IP. So, next, the gateway. Sa akin is 10.0.2.2. Diba? Tama. So, dito, kakabit ko is 8.8.8.8. So, kung wala pa kayong idea dyan, ito yung DNS, Google DNS server. So, kinakabit ko lang siya para hindi tayo magka-problema sa internet connection. So, yun yung gagamitin yung mga DNS servers. Save lang natin. And wait, applying changes. So, done na siya. So, kung gusto nyo i-check, Ctrl-Z nyo lang ulit. Check nyo yung IP nyo, IPA. Lilitaw na is 10.0.2.100/24. So, kung gusto nyo i-check yung internet, ping nyo si Google. Ayan, ping google.com. Enter. Ito nyo, nagre-respond si Google. So, Ctrl-Z para mag-stop. And clear. And exit. So, pag yan, there are stop jobs, exit nyo na ulit. Yeah. After nun, proceed na tayo sa done. Dito, done ulit. Then, done. So, dito sa storage configuration, done tayo. Then, dito nyo makikita yung ginamit nyo lang na storage. So, ngayon, ginagamit nyo lang is 11.496 gig. So, meron pa tayong free space na 11.5. So, kung gusto nyo gamitin lahat yan, no, pwede nyo siyang i-delete dito. So, ngayon, gagawa tayo ng bago. Logical volume. So, i-max na natin. Huwag na tayong gumawa ng swap or virtual RAM. For this demonstration only lang naman. So, oy, dyan naglalag tayo. Okay, so, 6G. So, create. Then, pwede na tayo mag-done. Kita nyo, wala nang free space. Done na natin. Continue. And ito, your name. Bahala na kayo dito kung anong kakabit nyo. Make sure lang na tandaan yung username nyo and yung password. So, done na tayo. Dito is continue lang. Then, ito, open SSH. Kung gumagamit kayo nyan, space nyo, automatic mag-install siya after ma-configure yung server. So, hindi naman kayo gumagamit, huwag nyo na siyang i-check. Pero sa ako gumagamit. So, done lang natin. Then, dito rin kung may ginagamit kayo, PowerShell, WSCLI, yan. Check nyo lang. So, ano, done na natin. Yan. So, dito, mag-wait lang tayo until lumabas yung reboot now. So, fast forward. So, nakita nyo, lumitaw na yung reboot now. Click lang natin siya. Enter. Then, mag-error na yan. So, makikita nyo bakit. So, failed unmounting CD-ROM. So, press enter. So, proceed na siya sa login page. So, wait lang natin. So, yun, lumitaw na ng ating login page. So, enter nyo lang yung username nyo and password. Yan. So, done na tayo ng installation ng ating Ubuntu Server Live. So, anong gawin is sudo apt update to update your system. Okay. So, okay na. So, we successfully installed the Ubuntu Server Live sa VirtualBox. So, thank you for watching, guys. See you next video.